Sinayang daw na pagkakataon para magbigay ng kanyang panig ang hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng NBI ayon sa Justice Department. Saksi, si Salima Refran. Nanghihinayang ang Department of Justice dahil pinili ni Vice President Sara Duterte na huwag magbigay ng panig sa isinasagawang investigasyon ng NBI. Para kay Justice Undersecretary Jessie Andres, sinayang ng bise ang pagkakataong ito. It is unfortunate, I should say, that the Vice President did not avail of that opportunity to present her side because due process is being afforded her. I do not understand why she does not want to be part of the process which could possibly exculpate her or get her out of criminal liability. Hindi sumipot si VP Sara kahit pinasabihan ng NBI sa paniwalang hindi umano siya makakakuha ng patas na investigasyon. Iniimbestigahan si Vice President Duterte para sa grave threat at posibleng paglabag sa anti-terror law. Ang sabi pa ng bise kahapon, hindi raw siya nagsisisi na sinabi niyang may kinausap siya para paslangin ng Pangulo, unang ginang at House Speaker sakaling may pumatay raw sa kanya. Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Ang dating ng pahayag na ito sa DOJ, Ang narinig ho namin na pahayag niya ay hindi ho siya nagsisisi sa kanyang binitawang mga salita. Sa amin po, ang intindi namin doon, mukhang seryoso siya doon sa mga iniwan niyang salita at hindi niya binabawi. sa ngayon, tuloy daw ang kanilang pangangalap ng ebidensya laban sa bise. Magsasabi na po kami ng karagdagang mga testigo para po ma-establish yung mga krimen na nakalagay doon sa NBI subpoena. Tinitiyak po namin sa Vice Presidente at sa lahat po ng mamamayan na ang Department of Justice po ay magiging patas at matuwid sa kanilang evaluation kung kailangan pong mag-file ng kaso o hindi. Kahapon, sinabi rin ng bise na tinitignan na niya ang posibilidad na kumuha na lang ng pribadong security kung papalitan ang mga miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSG. Sabi ng AFP, gagampanan pa rin nila ang kanilang tungkulin. The AFP will provide security accordingly. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Irerespeto naman ng PNP ang magiging desisyon ni VP Duterte kaugnay ng kanyang seguridad. That's sad to hear na hindi po tayo pinagtitiwalaan, but we want to assure our Vice President, siguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang principal. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.